Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ayan, dubli karma kay Cardema. Bakit dubli karma? Eh, di ba, natanggal na siya, yung kanyang party list na Duterte Youth, wala na. Kansilado na ng final na yung cancellation ng unbank na ng COMELEC. Naghihintay na lang sa Supreme Court. Pero ang Korte Suprema, pag walang linabas na TRO, temporary restraining order, tuloy na yung pag-proclaim ng papalit sa Duterte Youth. O, nanalo sana yung Duterte Youth. Ang problema, kansilado yung registration niya kasi hindi siya dumaan sa hearing in publication. Panahon kasi ni Duterte, kaya nilang gawin yan, lusutan ang mga ganyan. Hindi dumaan sa hearing in publication tapos na-register bilang party list. Ang tindi. Ang lakas kasi ni Cardema noon. Ang problema, yung lakas niya sa panahon ng Duterte, after nun, wala na. So, kansilado. So, yung panalo niya sa party list, wala. O, yon, isa yung karma. Bakit doble? Yung nabakanting pwesto ng Duterte Youth, ang pipill up, Gabriela. Eh, ang Gabriela party list, kalaban yan ng na mortal ni Cardema. Ayaw na ayaw niya dyan sa Makabayan Black. Galit na galit siya sa Kabataan Party List, Gabriela Party List, Alliance of Concerned Teachers Party List. Problema, yung matagal niyang kinakalaban ng mortal, yun ang papalit ng pwesto niya. Patay. Dubli karma kay Cardema, no? Dubli karma. Ang saklap, kaya iyak si Cardema niyan. Iyak siya niyan kasi ang saklap. Pwede sanang hindi ka na hindi ka nakaupo, disqualified, ka na, kansilado na yung registration mo. Pero yung mababakante mong pwesto, ang pipill up, ibang party list. Hindi masyadong mabigat yun, isang karma lang yun. Yung pagkatanggal mo lang, yun lang yung sasapuin mo doon. Pero ito dubli. Ikaw, natanggal ka na, ang pumalit pa, yung party list na kalaban mo na mortal, Gabriela. Hindi, kasi yan? Bakit kasi Gabriela yung pumalit? Kasi nung yung pang 63 na party list, yung Philrica yata yun Philrica. Pang 64 ang Gabriela, pang 64. Ang problema, nung una hanggang 63 lang ang uupo, kaya nakaupo yung Philrica. Yung Gabriela hindi, parang nasa siya, hanging. Ang problema, na-cancel nga yung registration ng Duterte Youth. So may nabakante ngayon na pwesto sa taas. Umangat yung sa taas, so may nabakante. At yung nasa last, na pwedeng umangat, ito ng Gabriela. Natatawa ako, sabi ko, very ironic naman. Very ironic naman itong nangyari kay Cardema. Hindi, ang nangyari kasi dyan mga kabunyog, mga kababayan, ang pinakarason bakit na-cancel yung registration niya, kinansila ng COMELEC, hindi nga dumaan sa hearing and publication. Lahat ng party lists, lahat ng political parties dadaan sa hearing and publication. Ibig sabihin, tatanungin ka ng mga commissioners ng COMELEC kung nag-satisfy ka sa mga requirements mo. Hearing yon, hindi pwedeng wala nun. Pangalawa, yung petition mo for registration, kailangan i-publish mo sa dyaryo. Ang bunyog ganun, nung nag-apply kami ng party list, nag-publish kami sa 2 dyaryo, gumastos kami doon para kami nag-advertise sa Manila Times yata kami noon 2 yun. Ngayon, ito palang party list na ito palang Duterte Youth, hindi pala sumunod sa ganun. Ay, grabe, special naman sila. Hindi dumaan sa ganun. Ang problema, hindi yun simpleng requirement. Mandatory requirement yun. Iwan nga natin kung paano nakalusot ito nung panahon ni Duterte. Sa bagay, malakas sila kay Duterte. Kaya yung COMELEC siguro noon, hindi napansin yun. Kasi Duterte ba naman ang pangalan ng grupo nila? Duterte Youth. Pwede ba yun? Pwede bang questionin mo yun? Kaya lang, yun ay panahon ni Duterte. Ngayon iba na. Hindi na ngayon panahon ni Duterte. Ang buhay ay weather lang. So, naungkat yun. Matagal nang may question sa ganun ang Duterte Youth. Hindi nga lang kinidesisyonan ng COMELEC. Kasi nga, panahon ni Duterte. Ngayon, kinalaban pa ni Cardema yung COMELEC, kinalaban niya ang lahat, kinalaban niya ang administrasyon ni Marcos. Lahat, sobrang yabang din Kala mo wala siyang kahinaan, wala siyang weakness.
Ayun yung weakness niya. Yan yung nakuhang buta sa kanya na hindi dumaan sa publication at hearing ang kanyang party list. So, ah, ah, hindi hindi nakaupo yung kanilang mga nominees. Dapat sana makaupo yun kasi panalo. 3 seats yata sila eh. 3 seats kasi sunod sila sa akbayan. Ay, nasayang lahat. Wala. O, o ngayon, ang pag-asa na lang nila, Korte Suprema. Pero ang Korte Suprema, ang tagal pa niyan bago magdesisyon. So for the meantime, na wala pang desisyon ang Korte Suprema na final and execute na kumbaga yun na talaga yung pinaka-final, fill up pa na ng COMELEC yung pwesto ng Duterte Youth at fill up pa na ng Gabriela. Inanunsyo na ng COMELEC, ipoproclaim na ang Gabriela o kaya patay, wala na. Iyak na talaga si Cardema, doble karma. Natanggal na sila, ang papalit pa sa kanila at uupo ng pwesto, Gabriela, na mortal niyang kalaban. Yan. How ironic. Tuloy ang laban ng Gabriela kasama ng mga kababayan natin sa pagsusulong ng tunay na pagbabago at paruan. Ipoproklama na ng Commission on Elections si Gabriela Women's Party List First Nominee Sara Ilago bilang 64th winning party list representative. Sa isang panayam ngayong araw, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kasunod ito ng compliance ng poll body sa constitutional requirement na dapat ay 20% ng bumubuo sa House of Representatives ay galing sa mga party list. Ayon daw kasi sa kanilang computation, ang 63 party list seats na ipronoklama noong 2025 elections ay 19.8% lamang ng Kamara. Ani Garcia, kahit nalalabas na 20.4% na ang magiging composition sa 64 seats, mas okay raw na sobra kaysa kulang para mapunan ang requirement ng konstitusyon. Malugod namang tinanggap ni Ilago ang pronouncement ng COMELEC at sinabing long overdue na ang pagkakaroon ng 64th seat ng mga party list sa Kongreso. Aniya, patuloy na dadali ng grupo sa Kamara ang kanilang mga panawagan para sa kababaihan at paglaban sa karahasan at diskriminasyon. Mula sa lansangan hanggang sa Kongreso, bibitbitin ng Gabriela Women's Party ang agenda ng kababaihan, ng LGBTQIA+, ng bata at ng bayan. Pagdating naman sa mga bills, yung top 3 namin yung pagpapalakas ng anti-vowsy law, ng anti-rape law, divorce bill, at saka SOGI equality. Para naman sa mga women's organization tulad ng Gabriela National Alliance of Women, patuloy pa rin dapat ang pagkalampag sa COMELEC hanggang wala pang formal resolution patungkol sa proklamasyon ng grupo. Nananawagan pa rin tayo sa ating mga kababayan, sa mga kababaihan na tuloy-tuloy na mag-ingay, iparinig yung boses para sa pagtitiyak ng tunay na representasyon ng kababaihan sa Kongreso. Ayon kay Chairman Garcia, ilalabas nila ang formal resolution sa darating na Miyerkules. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.